Magandang gabi po mga kaibigan. So ito, meron tayong na-receive, no? Panel gauge ng Innova. Okay. So shoutout po kay Boss Sunny Maliksi. So from Calapan City, Oriental, Mindoro. Okay. So actually one day, 2 days lang po yata ito na-receive ko na. No? Okay. So check po natin. Ang shipping courier niya ay LBC. Yan, maganda po ito. Nakalagay ko sa box. Para sa plastic box. Para sure na pag nadaganan, hindi po siya agad masisira. No? Okay, buksan natin ito. So, yan. Okay, so ito po yung panel gauge ng Innova na J variant. J variant po ito. So, ang issue po nito ay nagbi-blink po yung T-belt niya sa unang start kapag malamig. So, nagana naman siya in different cases po. Minsan, may mga cases po ako na nare-receive from my client na kapag kasi nag-up po yung seat belt, nagana na. Okay? Then, meron naman kagaya po nito na kapag malamig, hindi po siya nagana, blink yung T-belt. But then, after an hour, pag uminit na po yung makina, balik naman po siya. Pero may mga cases po naman, kapag worse na po talaga yung problema, talagang ayaw nang umandar. Ayaw man nang gumana. Okay? Kahit na po matagal na siya naka-on or mainit yung sasakyan. Okay? So, buksan na po natin ito, no? Okay, so i-repair po natin siya, papatan po natin ang mga pyesa. Papakita ko po sa inyo no, after ma-repair. Pero bago yan, i-check ko po muna. So ngayon po pala ay araw ng Martes, March 4, 2025. Okay. So ayan po, no? Okay, so bukasin po natin siya. Naka-clip lang po yan mga kaibigan. Tanggalin lang po natin siya. Yan. Yan, okay. Yan. Tapos ito po, kasi sa katagalan na rin po, yung LED nito, usually talagang kailangan na rin palitan kasi po yung LED na gamit dito or yung kinakabit dito 5 years lang po yung lifespan niya. Kaya pag sumobra na po doon, so bonus na lang po siya. Okay. Kaya tanggalin na natin ito, no? So kaya yung ibang mga customers sinasabay na. Ito, sasabay na rin po natin ito para at least isang gawaan na lang. At ang napili po ng customer natin dito ay yung Ice Blue. Maganda po yan. Yan po yung bagong labas na modelo na ngayon na Ice Blue na po yung kulay. Okay. So far wala naman po any damage, no? Pinakita ko rin po kasi sa customer natin yung video kung paano magpaklas. So nasundan naman po. Maraming salamat. Kasi madali lang naman kung baklasin siya. Okay, so tanggalin natin yung needle. So yun sa mga baguhan, bago nyo po tanggalin yung needle, lagyan nyo po ng marking yung pinakadulo kung saan siya nakatapat. Tapos pag ibinalik po ninyo, doon nyo rin po itapat. Okay, kasi po pag hindi na nakatapat yan, pag nag-calibrate yan, mali din po yung calibration nyo. So tanggalin na po natin. No? So konting ingat lang dito sa pagtatanggal nito kasi nasisira po yung rotor nito. Kaya gamit po kayo ng pry tool. Okay. Para at least mahal pa naman yung mismong rotor nito. Okay, tanggalin natin. Tingnan natin yung inspectionin po muna natin, no, bago natin i-repair para at least makita natin yung itsura na. Kasi meron akong mga cases na nare-receive. Minsan, mga second hand, minsan nalubog sa baha, minsan na-repair na ng iba, hindi alam ng customer kasi mga second hand nga po. Okay. Ayan. Minsan na-atras yung mileage, mga ganun cases. Ingatan nyo lang po ito, no? Huwag yung babagsak or huwag babagsak kasi babasagin itong babasagin ng LCD niya. Pagka nabasag yan, bili kayo ng buo nito.
Wala kasing nabibili ng ganyan ng pork parts. Okay. So, ayan. So far, okay naman at wala naman siyang anything na ginalaw. So, fresh na fresh po siya. Yung mga LED nga po, yun nga lang sinog na talaga kailangan ng palitan. Pero bago yan, i-repair po muna natin. Papatan natin ng IC, diode, capacitor, lahat po yan. Okay, so yan, balikan ko po kayo after an hour. And then, gawin ko po muna to. Okay. Okay. Mga kaibigan, so ito na po, nagawa na po natin. No? Less than 1 hour lang po, tapos na. Okay, ayan, yan. Sir Sunny, ito po yung mga pinalitan natin. Ayan, mga IC, mga diode, mga capacitor, at saka yung LED niya. So isang set na po yan para po wala na kayong maalalahanin. Na at the same time, pang matagalan na po kasi mga original po yung gamit natin mga pyesa. So kung makikita nyo, yan, silyado pa po siya. Okay, so ayan. Okay, so i-check muna po natin yung ilaw, no? Napalitan po natin yan mga kaibigan ng ICU. Okay, so pakita ko po muna sa inyo, no? Kasi ito, kailangan po kasi nakakabit sa unit para gumana yung ilaw. Pero dito, mapapaganan na po natin yung gauge na okay na po siya. Okay. Tingnan nyo kung gano'n siya kaliwanag, no? Yun ang liwanag. Yan. Kasi bago na po siya. Okay. So nagana naman po lahat ng ilaw niya. So hindi ko na po isa-isahin kasi nakaparallel naman po yan. Kung makikita niyo, pati yung iba nagana na. Okay. Yan. Okay na po siya. Pati ito, okay na rin. Yan. Okay. So, gusto na yan. Tapos, ikakabit na po natin siya dito sa kanyang housing. Okay? So, linisin nyo po muna ito ng mga kaibigan para siguradong kasi ito, bihira kasi itong nabakaplas eh. Kaya, make sure na malinis po siya. No? Okay. Dali lang naman linisin niya. Okay, then, isalpak na po natin ito. Then, yung pagsasalpak niya, madali lang din kasi naka-click lang siya. Okay. Then, yan natin yan. Okay. Naka-clip lang yan mga kaibigan, kaya dapat na. Okay. Then, kabit na po natin yung LCD. Sa LCD na pinagkakain at ingatan natin. Ayan. Linisin nyo muna po yung likod at saka yung harap para mawala yung mga alikabok. Okay, so salpak nyo lang siya. So, pakiramdaman nyo po kapag ayos yung malpak, huwag nyo pong pipilitin kasi baka mamaya may tumutukod. So, pag may tumukod yan at pinuwersa nyo, mapapali po yung pin. Okay, so salpak mo. So, sunod natin to. Pero bago yan, make sure po na linisin po na. Make sure po na linisin po muna natin to. No? Yan. Kasi maraming dikit yung palikabok dito. Kaya pag nalinis niya yan, dikit na po yan. Yan. Okay. Then, kabit nyo na po ito. Okay. Make sure pag nilinis ninyo, dapat yung palatandaan kung saan nakatapat or yung nilagyan nyo ng marking, dapat hindi mabubura. Lalo na pag mga baguhan kayo. Ngayon, may mga may kuntil yan dito. Ipapasok nyo lang yung plastic dun sa pinakuntil. Kasi pag hindi nyo pinasok yan, naangat yan. So, pagka umandar yan, hindi yan sasagi itong mga needle ninyo sa plastic. Kaya hindi siya makakaangat. Mag-i-stuck yan. So, yan. Since kabisado ko na po yan, alam ko na po kung saan siya naka-align. Kaya,
Kahit hindi ko na po siya lagyan ng palatandaan ng marking. Tandaan lang po sa pagkakabit nito, baka masira yung rotor ninyo, no? Mahal yung rotor niya. Yung mahawak dito, yung parang motor siya. Baliktad. Yung malaki pala sa gitna. Okay. Kamali tayo. Lipat lang natin ang muna. Tingnan nyo pala muna. Yung mahaba dito sa gitna, yung mahaba. Okay. So, yan. Ito walang problema dito sa gitna at saka dito sa RPM kasi yan, nakatapat lang po yan sa 0. Ang meron po ng offset itong temperature at saka yung gas, naka-offset po siya. Yan, okay, good. Then after nyo may kabit, i-ano nyo po siya, no? Iikot nyo po 360 degree. Okay. Pakiramdaman nyo kung merong nasayad. Kung may nasayad po, iangat nyo lang ng konti para umandar na po siya, hindi siya mag-i-stop. Then after nyan, i-sentro nyo lang po itong needle sa gitna. So, sa taas, pinakataas. Yan. Kasi mamaya ipapower up natin yan. Then, para mag-calibrate po siya. Okay, at para malaman natin kung okay na siya or hindi. Hindi pa, or may problema pa. Yun po yung palatandaan natin. Kahit wala kasi tayong sasakyan na ikakabit yan, at least alam natin kung paano siya mapagana. At kung paano kung meron pa siyang sira, at kung okay na, so makikita rin po natin. Ayan. Okay, then pagkatapos niyan, ito, linisin niyo po itong dito yung plastic cover niya. Kahit anong acrylic po. Basta importante yung hindi makakagasgas sa kanya. At makintab po siya. At magmukhang bago. Ayan. Oh, ganda na. Bagong bago. Ayan, makudoki. Okay, good. Ganda. Okay na siya. Nagkabit na po natin siya. Bago nyo ikabit, sigurado nyo wala na pong any alikam po sa loob, no? Okay. Okay, good. Dapat na. Okay, then i-power up na po natin siya. Okay. Saglit lang po, pause ko muna. Hanapin ko lang yung aking supply. Ito na mga kaibigan, no? Susupply na po natin siya. So, tingnan niyo po itong mabuti, no? Yung needle, okay, nasa taas siya. Sinet ko sa taas yan. Para pag-supply po natin siya, magka-calibrate na siya. So, ang objective natin, dapat mag-calibrate siya, gumalaw lahat ng needle, mapunta sa 0. Okay? At mag-display na po yung kanyang odometer. Then, yung T-belt niya, okay, hindi na po dapat mag-blink. Dapat sa unang supply natin, dapat nakailaw na siya, hindi na siya blink ng blink. Then, after ilang seconds, dapat mawala na rin. Kasi ang issue po kasi nito, kapag sinuplayan po ninyo yung T-belt niya, blink ng blink siya, tapos ayaw gumana nitong mga needle, pati yung odometer po, walang display. So, yun po yung description ng problema nito. Okay. So, supplyan na po natin siya. Tingnan nyo pong mabuti, no? Dapat gumalaw yung mga needle at mag-calibrate. Okay. Supplyan ko lang po, no? Tingnan nyo mabuti. 1, 2, 3. Hop, yun, nag-blink. Yung T-belt
Oh, okay na. Yan, nag-calibrate na siya, oh. Nag-zero na. So, yung tingnan niyo, ayun, meron na ring tawag dito. Yung odometer reading niya ay 245,955. So, ayan na. Okay na. So, good na to. Okay. Good. So, pwede na po ito ship by tomorrow. Isa po siya. So, Sir Sunny, salamat po sa inyong tiwala. Sir Sunny from Oriental, Mindoro. Okay. So, mga kaibigan, yung details po ng aking paggawa nito. Check nyo lang po yung description ng bawat vlog ko. Andun po yung details kung saan po ako nagsiservice. Yung phone number ko, andun din. Facebook, Facebook po, Messenger. Andun po lahat ng details. Check nyo lang po. So, muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong tiwala na magandang gabi po